Silipin pa lang ang babagsakan, nakalulula na. Paano kung tatalunin mo pa? Ang 20 feet na taas ng Palaypay Falls sa bayan ng Pamplona sa Negros Oriental. Pihado, manginginig ang iyong tuhod. Pero para sa mga naghahanap ng adrenaline rush o excitement, buwis buhay silang nagki-cliff diving. Sobrang lalim na tubig, hindi mo makikita yung ibaba. Tulambak na ka! Pero sa pagtalon ng lalaking ito, Hoy, paghinay ha! ang kanyang bagsak Hulga! napasama. Hulga! Nakuha na to! Kuha na! Pagtingin ko sa kanya, pagbagsak niya sa tubig, alam ko na nga parang hindi na yun aahon kasi ang lakas ng impact nakatagilid. Hulga! Hala, Lord! Oh my God! Nakuha na to! Kuha na! At nakakadagdag pa sa kaba na may paniniwala pala ang mga taga rito na taon-taon may kinukuha raw buhay ang talon. Kuha ra pud siya, diwata diya. Munang puro jud laki ang nantabo diya. Dili pwede kuno nga nang maligo ba ma-brief. Tatalon ka pa ba? Hulga! Hala, Lord! Oh my God! Tumalon sa bangin? Ingat lang dahil isang maling hakbang o bagsak lang, buhay ang kapalit. Para humabol sa patapos ng tag-init, nag-outing sa Palaypay Falls ang barkada ni Justin. Sarap talaga dito kasi tourist spot to eh. Meron kasi ritong 3 maliliit na waterfalls at ang pinakapatok sa mga turista, ang pinakamataas na talon na nasa 15 feet ang taas. Sa mga maglalakas loob na tumalon dito, ang babagsakan, malamig na tubig na may lalim namang 10 feet. Adventure lang, saka experience ulit. Palagi na akong tumatalon sa itaas na yan eh. It's risky. Pag hindi ka marunong sa landing mo, cliff jumping, it's not advisable for everybody. Pumunta sila sa 3rd layer ng falls. Tapos umakyat sila sa isang puno wherein doon sila tumalon. Unang sumabak si Justin. Sumunod naman ang kaibigan nilang si Gino. First time pa niyang umakyat doon sa sobrang taas. Sabi ko, Gino, tatalon ka dyan, Gino. Baka pagtalon mo, madidisgrasya ka dyan. Tulambak na ka! Gayunman, si Gino, buo ang loob. Hoy, paghinay ha! Pero sa halip na mauna ang ulo, pabulusok sa tubig. Unang bumagsak ang kanan niyang paa at sumalpok siya sa tubig ng paharap. Hulga! Hala, Lord! Oh my God! Nakuha na to! Kuha na! Ang nakababahala rito, si Gino, ilang segundo matapos tumalon, hindi pa rin umaahon. Nawalan pala kasi ito ng malay. Kaya ang kanyang mga kasama, kabilang na si Abing, nagpanik na. Nakuha na to! Kuha na! Hala, Lord! Oh my God! Ang lakas ng impact nakatagilid. Lumukso ako dun sa tubig at tiningnan ko, hindi pumunta na siya dun sa ilalim Parang patay na siya dun sa lalim Wala nang malay. Mahirap kasi yung current ng tubig parang higupin ka. Hinawakan ko sa liis, yung ilok. At ayon sa mga nakausap nilang residente, sa mga nakalipas na taon, ang talon sa Diaraw talagang nangunguha. Caretaker ko sa una, sa Palaypay Falls, 4 years. Pag-ambak niya, nakuha ang iyang ulo sa batok. Wala naman siya mga paglutaw niya. Ang kitong usa, mautong niambak niya, gibikugan ko siya. Nalunod siya niya. Naliligo daw sila. May isang nalunod. Tapos nung hinila na ng kanyang kasama, hindi daw mahila kasi ang parang may umahawak na ilalim ng tubig. Meron daw diwata doon. Every year merong namamatay. Nagsimula ito sa paniniwala na ang bawat lugar, ang nag-aalaga nito ay mga engkanto. Sino-justify
na itong mga diwata, ginaguard nila ang ating mga bodies of water para hindi masira. Pag inalay mo kasi ang buhay, mapapanatili yung kagandahan ng lugar. Kung hindi maipaliwanag ng siyensya, binibigyan natin ng kahulugan. At ang lagi raw nitong di umano kinukuha mga lalaki. Kuha ra pud siya, diwata diya. Munang puro jud laki ang nahitabo diya. Dili pwede kuno nga nang maligo ba ma-brief. Wala di bahay ding nahitabo, lagmitan laki. Hoy, paghinay ha! Hulga! Samantala, ilang segundo matapos tumalon si Gino sa Palaypay Falls, Nakuha na to! Kuha na! Hala, Lord! Oh my God! nawalan ito ng ulirat sa sama ng kanyang bagsak. Hindi safe po yung pagdadive sa mga cliff na ganito. Marami pong pwedeng mangyari po talaga. As simple as pwedeng galos lang or pwedeng pasa lang, to as worse as mabaliang ka ng buto, pwede mo ikamatay. Si Gino, sinagip ng kanyang mga kasama at dinala sa gilid ng talon. Pinahinga po lang muna namin siya. Ano po talagang sinabi niya is nahilo daw siya, masakit daw yung hilid niya at saka dito. Mas nirecommend sana namin ang magre-rescue ay talagang trained rescuer o trained first aider. Kailangan po ng biktima ay naka-head tilt siya habang dalhin siya sa pinakaligtas na lugar. At kung kailangan pong dalhin sa pinakamalapit na hospital, yun po ang the best nating paraan. Hoy, paghinay ha! Hoy, kataas! Hulga! Hala, Lord! Oh my God! Maswerte si Gino na nanakit lang ang kanyang leeg at katawan sa lakas ng impact ng kanyang pagbagsak. Yung sa 2 days is masakit talaga. Pero nung nag-inom ako ng antibiotic, nawala na. Nagsisihi talaga ako bakit ako tumalon dun. Nung papunta kami dun, may kakaiba na ako nararamdaman. Parang hindi ako comfortable sa lugar na yun. Parang may nangyayari. Hulga! Pagtalon ko dun, hindi agad bumitaw yung kamay ko dun sa puno. Kaya yun ang nangyari, pagbagsak ko, para ako nag-collapse dun sa ilalim. Yung tinalunan mismo, may namatay na pala dun dati. Taon-taon talaga yun, may nangunguha. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan, ma'am, no? Personally. Huwag po kayong matakot sa mga elemento. Safe naman po yung area. Kung maligo man sa Palaypay Falls po, extra measures na lang po. Ingat lang talaga po. Maiwasan ang mga katulad na aksidente, ang lokal na pamahalaan ng Pamplona magpapatupad ng safety precautions sa Palaypay Falls. We will have a lifeguard. Lalagyan din namin kung gaano kalalim yung falls at yung area na bawal yung mga bata maligo at saan yung pwedeng safe sila na magligo. Yung diving po, okay lang naman, but doon lang sa mismong medyo mababa lang. We discourage yung mga tumatalon sa mismong puno. Ang ligtas na pagtalon sa mga cliff ay nirecommend talaga ng mga expert ng maximum of 15 meters lang. Kailangan po marunong ka dapat mag-equalize pagtalon mo. Isir mo yung ilong mo, buga ka na hangin sa tenga. Position ang kamay mo pag ganon. Pagtalon mo, dapat nauna ang paa, never po mauna ang ulo. Hindi po pwede ang isang tao mag-undergo ng extreme sports kung hindi siya physically fit at hindi siya prepared. We don't want to compromise yung safety over leisure. Hindi na ako mag-ulit ng dive. Maligo lang kayo at wag nang mag-dive-dive sa matataas kasi para iwas disgrasya rin. Hulga! Sabi ng iba, conquer your fears o daigin ang iyong takot. Pero dapat matuto rin tayong tumantya dahil kung hindi tayo mag-iingat, baka mapatalon na lang tayo kung mangyari ang ating pinaka-kinatatakutan. Hala, Lord! Oh my God! Last week, ito ang prutas na ipinakilala namin sa inyo na kung tawagin, lipote. Ngayon naman, dagdagan pa natin ang mga prutas na bibihira ng makita o kailangan nating malaman, lalo na ng mga kabataan ngayon. Katulad ng buto-buto o bignay ng tarlac at pandan o kung tawagin ng mga taga-Bicol, hala. Tuwing tag-init, ang nasa 20 ektaryang lupaing ito sa Barangay San Miguel sa Batangas City, nanunuyo at nagbibitak-bitak dahil sa sobrang init. Kaya ang tawag ng mga residente rito, disyerto. Wala ka nakikitang sariwa, puro tuyot na. Sa kabila
gitna nito, ang turing pa rin nila sa disyerto, paraiso. Ito rin kasi ang panahon kung kailan namumunga na ang tumubo ritong mga puno na ang prutas, instant kumikitang kabuhayan para sa kanila. Kaya itinuturing nilang buenas, siniguelas. Ang bunga ng siniguelas o Spanish plum, maliit at pabilog. Berde kapag hilaw na nagiging violet o red kapag hinog. Ang lasa nito, medyo hawig sa mansanas na maasim-asim kapag hilaw pero matamis kapag hinog. Pwedeng diretsong papakin, yung iba naman isinasawsaw sa asin. Nanginamnam, asim. Masarap ang lasa. Si Rida, bata pa lang, nakahiligan ng kumain ng siniguelas. Dito sa amin, pag tag-araw, dun lang namumunga ang siniguelas. Kaya kahit 60 anyos na, wala raw makakaawat sa kanya sa pag-akyat sa puno nito. Si Rida sumampa sa isang steel ladder at saka isa-isang sinungkit ang mga bunga gamit ang kung tawagin niya sa langsang. Tayari ng kawayan, ito ay ginagamit sa pagsungkit ng siniguelas. Aring mga koronang ito. Sumama ka na din eh! Ang mga nakuhang siniguelas ni Rida, ginagawa niyang minatamis. Are, inaalisan ko ng butot parang gawin na matamis. Lalagay ang asukal. Manamis-namis siya na medyo maasim, para siyang pinaglahok na buko at saka sampalok. Pwede pang dessert. Ang siniguelas po ay mayaman sa vitamins tulad ng vitamin A, vitamin C, and minerals tulad ng calcium at phosphorus. So ito din ay mayaman sa antioxidants na lumalaban para maprotektahan yung ating cells sa katawan. Ang mag-asawang Leo at Josie nakakuha ng alas nung nagka-jackpot ng 9 na puno ng siniguelas sa nabili nilang 2 ektaryang farm na ito taong 2021. Ito pong siniguelas po namin, malalaki po siya, lalo na pag ang kulay niya ay yung hinog na. Tuwing Mayo, nakakaani raw sila ng hanggang 2 sako ng siniguelas kada araw. Mas mahal daw nila itong naibibenta online, 100 to 120 pesos kada kilo. After harvest po nila sa umaga, dinadala po nila dyan sa may Barangay Road. Ang bentahan po ay per pieces. Ang 100 pieces po ay nasa 70 and 80 pesos. Pag panahon talaga na ako ay kulang, laging pumapasok sa isip ko, pumunta dito para magbili sa siniguelas at talagang napakalaking tulong sa akin. Ang pinagkakakitaan naman ng mga kababaihan dito sa Barangay Santo Domingo sa Anao, Tarlac, paggawa ng suka. Pero ang suka nila, iba raw sa nakasanayang suka na nabibili natin sa tindahan. Ang lasa kasi nito, maasim na manamis-namis. Ang kanila kasing ginamit, hindi tuba o coconut juice, kundi katas ng prutas na sagana sa kanilang bayan. Bignay! Para itong berries o aratilis, maliliit at pabilog. Kapag namunga, kumpol-kumpol. Maasim na matamis. Ang bignay ay napakayaman sa vitamin A, C, manganese, and even calcium and phosphorus. Ito din ay nagtataglay ng antitoxins na lumalaban or nag-neutralize ng mga harmful toxins sa katawan. Dahil sa taglay nitong asim, si Virginia nagka-ideya na gawin itong suka. Dati pinapabayaan lang namin itong bignay, pero nung maano ko pong pwede palang gawin, nagsubok po ako muna. Tapos nung pwede pala, inopen ko na po sa mga kasama naming kababaihan. Ang mga binatilyo sa kanilang barangay, ang pinapakisuyuan niyang umakyat ng mga puno ng bignay. Ang taas kasi nito, umaabot ng hanggang 20 feet. Ang mga bunga, mano-manong pinipitas mula sa mga sanga. Ang mga nakolektang bignay, tinimbang, hinugasan, at saka piniga para makuha ang katas.
Ang juice, sinala gamit ang strainer. Ibinuhos sa drum at saka tinimplahan ng asukal at hinayaang mag-ferment sa loob ng 1 buwan. Ang fermented bignay extract, pinakuluan ng 15 minutes bago isinalin sa bote. Sa 1 buwan, nakakagawa raw sila ng 100 liters ng suka na naibibenta nila ng 60 to 70 pesos kada litro. Balance lang po yung asim at tamis. Sa pag-inganyo po namin, nakilala rin po yung barangay namin dahil sa paggawa namin ng bignay vinegar. Sa mga kababaihan po, nakakatulong din po sa kanila yung paggawa namin ng suka dahil nagkakaroon din po sila ng dagdag kita. Ang prutas namang ito, parang out of this world ang itsura. Hawig sa pinya, may mga mata na ang kulay nag-aagaw yellow at orange. Tumutubo sa Pacific Islands katulad ng Hawaii at tinatawag din nila itong exploding planet. Kapag kasi ito'y biniya, ang itsura, para raw sumabog na planeta. Hala, anong prutas ito? Hala, opo, hala ang pangalan ng prutas. Si Aldrin, bata pa lang, nakikita na raw ito sa kanilang bayan sa Daet sa Camarines Norte. At dahil madalas sa dalampasigan tumutubo ang halaman nito, ang prutas na hala, binansagan din nilang pandang dagat. Ang pinakagamit po nitong halaprot ay panggamot po sa urinary tract infection. Pinapakuluan po yung bunga and then iniinom po sa umaga. Kung wala po kayo makukuhanan ng buko juice, pwede pong gamitin ang bunga ng halaprot bilang alternatibo. Ang halafruit kasi ay parang kapamilya ng pandan. Ang ginagamit siyang parang herbal medicine sa mga ibang inflammatory diseases. Ito ay pangtulong lamang, hindi sila gamot talaga. Kapag tinanggal ang isang mata o screw pie ng hala, makikita ang dilaw na bahagi nito sa dulo. Yun daw ang parte na pwedeng papakin. Sarap yung lasa ng mga prutas mismo. Matamis na parang lasang tubo. Siya ay mayaman din sa fiber, iron, vitamin A, beta-carotene na kino-convert ng ating katawan to vitamin A para sa pagkakaroon ng clear vision, even smooth skin, and nagkataglay din ito ng antioxidants. At hindi lang pinapapak ang laman ng bunga nito, pwede rin daw gawing alak. Pipiliin po natin yung saktong-sakto ang pagkahinog para sa ating halaprot wine. And then huhugasan po natin yung mabuti, and ready na po ito para kunin yung mga individual na laman niya. Ang dilaw na laman ng hala, pinakuluan para makuha ang juice. Tinimplahan ng asukal at yeast. Isasalin na po natin dito sa ating garapon na pagpepermentan. At saka hinayaang mag-ferment sa loob ng 20 araw. Trial pa lang daw ito, kaya hindi pa ibinibenta. Pero wag daw dadamihan ang inom dahil kapag napasobra ng lagok ng hala wine, hala kayo, pihadong nakalalasing. Mayalim tulad ko yung lasa niya sa mga wine na nabibili sa mga tindahan. Meron siyang konting hagod. Masarap siya, gumuguhit at banayad siyang inumin. Feels like summer always tayong mga Pinoy. Dahil sa islang pantropiko ng Pilipinas, maraming matitikmang masasarap at masusustansyang prutas. Makinig pong mabuti sa istoryang ito. Dahil laging bukas ang ating tenga, pwede itong pasukin ng insekto. Katulad ng nangyari kay Regine. May 2 itong antena, 3 pares ng paa, at katawan na paliit ng paliit pagdating sa buntot. At kung kumilos, parang isda. Pagmasdan pa lang, nakakakilabot na. Paano pa kung magsumiksik yan sa iyong tenga? Meron po siyang mga galamay. Pumipitik na po yung tenga ko na parang kinakagat po. Tapos nagsisigaw na ako noon. Ah! Ang sakit namin! Ano bang insekto yan? Para maiwasang pumasok sa inyong mga tenga. Makinig kayo.
Dito sa Quezon City, nakatira si Regine na napasukan ng insektong yan sa kanyang tenga. At ang kalbaryo, nagsimula nung natulog daw siya sa labas ng kanilang inuupahang bahay. Sobrang init ng panahon, sa labas ako natulog noon. Kinaumagahan, may naramdaman na raw siyang kakaiba sa kanyang tenga. Doon ko na po naramdaman na sobrang sakit na pala nung tenga ko. Tapos nagsisigaw na ako noon. Ang una niyang kutob, ay baka meron akong tutulit. Doon ko na po naramdaman na parang pumipitik na po yung tenga ko na parang kinakagat po. Sinusundot-sundot ko, tapos ginaganon ko. Ang sabi ko, ano ba to? Pero ang sakit, lalo pa raw lumala. Para lang siyang binabarina. Yung parang pinipitik na, kinukurot na, nangangagat na. Kaya si Regine, humingi na ng tulong sa kanyang mga kasama. Prinaslight, nilagyan niya ng baby oil at nilagyan din po ng cotton buds, tsaka sinundot-sundot. Nagsisigaw na po ako nun. Napapatalo na po ako sa sobrang sakit. Natakot po ako nun, ma'am. Baka hindi na ako makarinig. Dali-dali silang pumunta sa pinakamalapit na klinika. Relax, relax. Update lang naman yung kanya. Kumikirot. Oh, sige lang. Wala pa akong ginagawa. Sige, okay na yan. Sige na. Relax. At nung ginamitan siya ng doktor ng otoscope o yung aparato na may kamera para makita ang nasa loob ng tenga, ito ang tumambad. Oh, mami. Oh, yun yung kagat niya. Kaya masakit siya. Yan. Isang buhay na insekto. Meron po siyang pinasok na camera. Nakita niya na may insekto dito sa loob ng tenga ko. Oh, sige lang. Wala pa akong ginagawa. Ang tawag sa insektong ito, silverfish. Ang silverfish ay tumitira sa isang lugar na usually damp, medyo moist, halimbawa din medyo madilim, or yung area na hindi masyadong dinadaanan ng mga tao or walang human activity. Kung napabayaan sa loob yung insekto or kahit anong foreign body sa tenga natin, kinalaunan, pwedeng mag-cause ng infection, pwede rin itong mag-cause ng hearing loss dahil sa nakatakip dun sa daanan ng tenga. Natakot ako, ma'am, kasi bubombahin yung tenga ko eh. Baka mabingi na ako. Pero dahil yon ang tanging paraan para mapalabas ang insekto, pumayag na rin siyang bombahin ng tubig ang kanyang tenga. Konti na lang. Hanggang ang nagsumiksik na silverfish sa kanyang tenga, tuluyan nang nailabas. Mali ko niya. Yan na po ba yun? Ang ginhawa po sa pakiramdam, maliit lang po yung insekto pero sobra po yung sakit. Niresetahan po ako ng doktor ng mga pampatak sa tenga para po gumaling. After 3 days po, gumaling na po yung sakit. Okay naman po yung pangrinig ko. Gayunman, nag-iwan ito ng mga sugat sa loob ng kanyang ear canal. Ayan, nagdugo. Ayan yung kagat niya. So, ayan, namula yung ano. Oh, mami. Dahil po siguro sa hindi siya makalabas, kaya kinagat ako ng insekto. Pero kung ang isang entomologist ang tatanungin o eksperto tungkol sa mga insekto, ang mga sugat sa tenga ni Regine, malabong kagagawan ng insekto. Most likely, dahil na-irritate sa pag-insert ng matalas na object, siguro habang pinupull out yung silverfish. Kasi update lang naman yung kanya. Kumikirot. Ayan, nagdugo. Ayan yung kagat niya. So, ayan, namula yung ano. Oh, mami. Hindi masusugatan ng silverfish ang balat ng tao. Hindi tayo ang preferred niya na pagkain. Ang preferred niya na kainin ay papel. Dahil laging bukas ang ating mga tenga, ano ba ang dapat gawin kung pasukin ito ng insekto? Huwag nating kalikutin. Baka mas lalong makalala pa sa sitwasyon, pwedeng maitulak paloob yung object, pwedeng mabutas yung eardrum natin, at pwede ring lalong ma-agitate yung insekto at lalo siyang gumalaw ng gumalaw, papalala yung mga sugat na makukuha ng tenga natin. Pumunta na tayo sa pinakamalapit na clinic or ER. Kung kunwari sa mga lugar na hindi agad kaya pumunta, kung ang insekto ay buhay pa, pwedeng gawin natin ay patakan ng baby oil, konting patak para lang ma-immobilize yung insekto at hindi na siya makagasgas sa ating ear canal. Paano rin ba maiiwasan ang ganitong problema?
Lagi din nating panatiling malinis yung ating paligid, ang ating sarili at iwasan na maraming mga nakakalat or pwedeng mga pagkain na pwedeng tumawag ng ibang insekto. Naglalagay po ako ng bulak sa tainga ko sa tuwing matutulog ako para wala na po makapasok ng kahit ano. Hindi masyadong advisable na magtakip ng bulak sa tenga. Pwede rin pong makalala minsan sa kondisyon dahil yung mga bulak, pag kinalaunan, kung laging ginagamit, foreign body pa rin naman siya. Maging alerto na lang po tayo sa mga pumapasok sa ating tenga. Bulate man yan, insekto man yan, or kahit ano, magpa-doktor na po agad kayo. Ngayong natanggal na ang insekto sa tenga ni Regine, Yan na po ba yun? woo! Abot tenga na rin ang kanyang ngiti. Bata na si Ken mula South Cotabato, tinuklaw di umano ng kobra pero himalang hindi raw agad tinablan. Anong meron siyang bertud? Ang dila ng mga ahas parang may hati sa dalawa. Ipinang-aamoy nila sa paligid at para alam din nila kung saan nanggagaling ang amoy. Fork tongue ang tawag dito. At sa Barangay San Isidro, sa Tampakan, South Cotabato, may isang bata na malasawarin daw ang dila. Ang bata raw kasi may kakambal na ahas. Kaya wala itong kaabog-abog na dinadakma ang isang venomous o makamandag na kobra. Boy, kobra. Ayaw! Mga bata, wag na wag itong gagayahin. Oh, kobra oh. Dinakot pa niya. Wala na adlok. Oh! Na, ginadakot pa niyang kobra. Awa, awa! Kuya nga bata ni. Nadibadot lang sa kobra. Sabi nga bata oh. Dili man ko mamatay man kay naman ko'y kambal. Antod nga nanganak ko sa iyaha. Pagkuhan ako sa bata, na ay gamay dito nga ka ng manog yapon siya. Ikulbaan ko, singgit ko ka sa kong mama nga. Alam man ay manog diri ah. Ang dila nga ba niya talaga? Pareho sa dila ng ahas? Abot-abot na lang man ha. Ang batang sinasabing may kambal ahas, ang 7 taong gulang na si Kevin o Ken. Kwento ng kanyang ina na si Resli. 3 taong gulang pa lang daw si Ken. Mahilig na ito sa mga ahas. Mag-adto na siya sa mga sagbutan dito sa mga bato. Iyan na itong pang ukab-ukabon ba. Kay gapangita na guro siya ahas dito. Ayun ko, ayaw kay mapaakan ka. Dili man oy, anak siya. Dili man daw siya, bisang mapaakan siya. Dili daw siya maunsa, dili daw siya mapatay. Gaya ng ahas, bigla-bigla na lang din daw itong nawawala. Kaya bata oh. Boy, kobra. Wala rin itong katakot-takot sa mga ahas. Oh, kobra oh. Dinakot pa niya. Hinuhuli at hinahawakan pa niya ang mga ito. Sukad sa pagkabata niya, ma'am, wala gid siya napaakan. Ginadakap, tapos uli ko sa balay. Ako ngayon na buyan-buyan, tapos akong dula-dulaan. Di mo ko magbitin, magmapakan ko. Ginabuhian niya siya, palayo na diri ba, lakaw na. Anaon, ginaistoryahan niya, ma'am, makasabot man pod, ma'am, kay muhawa man pod. At may iba raw silang di umano, kakatuwang karanasan. Giputulan iyang buhok. Di pagputol, naglihok iyang buhok, ma'am. Kakita ko, hala, anak ko, hala, Ginoo ko, naglihok mang buhok, ani. Ang murago siya, halas nga naglihok, nagluya, tapos nung nagyelo, gud iyang lawas. Ibawal na sa katong nanambal nga, dili na daw gupitan, pataaso na lang gidaw. Daghan nag-question nga, babae daw ko, dili na siya babae, lalaki na siya. Hindi na raw nagtataka si Resli dahil ang kanyang anak, ipinaglihi niya talaga sa ahas. Nagbuntis pag nag-adto man akong bana sa sapa good kay manulo do siya og kanang sanay kaning baki. Pag uli niya dili man baki iyang dala, ma'am, kay kuan sawa.
Hala, ingo ko gipatay manimo ni. Ay, mga man nagmanom. Ganahan kay ko maghikap sa iyahang lawas. Hala, ganahan jud ka anak mo gunit ba? Maliwat gini mong anak ko. Yung siya nga, ipaihaw na lang na. Kaon jud ko ato mamba. Ganahan man ko kay lami man siya garni. Meron talagang mga tao na naging practice na nga nila yung manghuhuli ng ahas, lalong-lalo na yung sawa, and then kinakatay po nila. Kaya lang sa RA 9147 or Wildlife Protection and Conservation Act, bawal din talaga. Pwedeng makulong 1 buwan o hanggang 1 taon and magbabayad siya ng 10,000 or hanggang 100,000. Hantod nga, nanganak ko sa iyaha. Pagkuhan ako sa bata, ay, gamay dito nga ka ng manog, yapon siya. Kulbaan ko, singgit ko kasi akong mama nga. Halaman ay manog diri ah. Pag humana, nagtuyok tong manog nga gamay sa bata, di ka sa tiilan, paingan sa urag, nagihalukan yung. Kasi parang abay yun, parang kasabay ba na nagsilang ng bata. At ang pinaka-pruweba raw nila na may kambal ahas ang bata. Nabud akong dila. Ang dila nga nito na malasawa. Pag anak na nako, gipadidi man ako siya. Natingala ko nga naghilak man siya, ingon ko nga halamang unsa man ning dila ni kin. Pikas lagi ni. 17th century, isang Spanish chronicler. Napansin niya na marami sa Bisaya ang nagkukwento tungkol sa ahas. Tapos may kambal na ahas nga daw yung isa sa mga dinocument niya. Yun yung mga posibleng pinagmulan ng paniniwala na pwedeng maging kambal ng isang tao. Ang ahas, kapag sinabing pinaglilihan ka, yung kapangyarihan mo, katumbas ng kapangyarihan ng ahas. King Cobra ka bata, isbutang nga niya Hanggang kamakailan lang, si Ken Ken na videohan na parang nakikipaglaro lang sa cobra. Ayaw! Kuya nga bata ni. Nadibadot lang sa cobra. Sabi nga bata ni. Hanggang sa pakawalan din niya ito. Pero ang cobra, muling hinuli ni Ken Ken at isinilid sa lata. Cobra Dinakot pa niya. Wala na adlok. Ilang beses pa itong nakapiglas at nakawala. Iso nga bata. Sabi nga bata ni. Hanggang nangyari na ang kanilang pinangangambahan. Si Ken Ken natuklaw. Pakan siya. Yung mga cobra, they possess what you call neurotoxic venom. So, they attack the nervous system. Pinapahinto ng kamandag nila yung kakayahan nating huminga. So, usually, yung mga patients na nakakagat ng mga cobras, mamatay sila dahil sa respiratory failure. Pwede itong makamatay na mabilis lang na panahon, no? Minsan kalahating oras or even shorter. Gayunman, parang wala lang daw nangyari kay Ken Ken. Kuya nga bata ni. Nadibadot lang sa cobra. Katunayan ang cobra, inuwi pa niya at isinilid sa sako. Ingon niya, dili jud niya ipapatay ang cobra. Karon nara siya iyang ginakuan. Gitanaw jud niya, nagipasulod niya sa sako. Pero may napansin silang nagbago sa bata. Ang iyang mata murag nalibak. Siguro sa epekto na to sa manog pagpaak sa iyaham. Abi nako mamatay na siya, ma'am. With any snake bite, it is automatically an emergency. Basta natuklaw, within a matter of minutes, dapat madala agad sa pinakamalapit na ospital para mabigyan ng antivenom. Kaya agad nila itong isinugod sa health center. Wala man sila pang turok nga anti-venom na siya. Mang, uli lang ta. Kaya ni Muki, kaya rin ako, mang. Dili lagi ko maunsa, mang. Dili ko mamatay. Anak ko, ano man, naamang ko'y kambal. Hindi ko napakan sa kamot. Hindi ko sakit di bati. Dinala nila si Ken Ken sa manggagamot na ginamitan siya ng ugat ng isang halaman. Gidukdok niya God, tapos gibutang sa kamot ni Kevin, tapos iyahang gitayhupan ang ulo ni Kevin, tapos dire sa tangkugo, dire sa likod, tapos sa samari. Painom siya og lana, ma. Ang gawa lang yan sa mga kinudkod. Tapos piniga, ginagawang langis, ginagawang gamot yan. Naa siya diri sa among akaron kay dili siya patulugon og 24 hours. Karon imong gibati karon nga natambalan kan, okay na ka? Uy, salamat sa Ginoo. Kinabukasan, tinawagan sila ng ospital at nagsabing meron na silang supply ng anti-venom. Si Ken Ken agad nagpaturok. Ingon
magulang ko, ayaw pagsaligkin kay manog na mapaakan ka, mapatay jud ka bisag na akay kambal kay murag na trauma ko na itong nahitabo sa iya ha. Ginapangita jud na nako siya. Samantala, nakarating sa tanggapan ng MENRO o ng Municipal Environment and Natural Resources Office ng Tampakan ang tungkol sa cobra na nahuli ni Ken. Muna yung kamot guys, naghubag lang, wala gid naon sa hubag lang gyud siya. Yung cobra na nakalagay sa glass aquarium, inexplain ng mga tao ko yung kailangang mai-endorse nila sa MENRO dahil kailangan naming ibalik yun siya sa wild. Na nakaka-harm ka doon sa wildlife. In that case, yung ahas na yon, yung mamamatay siya or nasasaktan siya or naapektuhan siya dahil kinukulong nga siya. Dahil nga bata siya, pwedeng ang mapaparusahan is yung parents. Kailangan nga ni makagawas para makatawag siya. Kung makulong na siya, makulong. Siya nag-ingon sa kuha nga, siya jud daw mubuhi. Nabawal man na Ken. Binalik namin yung cobra doon sa MENRO kasi bawal daw. Makulong kami at makasuhan. Nagdadako pa yung cobra. Ano naman kaya ang paliwanag ng mga eksperto kung bakit si Ken kahit natuklaw ng ahas, parang wala raw agad na epekto sa kanya ang kamandag nito? Di ba doon sa cobra? Grabe nga bata oh. Parang hindi ganun siya kalalim. Unlike yung ibang mga puncture talaga na ahas na makikita mo talaga. Pero mukhang dry bite yung kagat sa kanya. Hindi talaga nag-ano ang venom. Epekto yun ng venom, no? Yung tinatawag nating paralysis. Parte ng pagkilos ng ating mata, meron niyang mga muscle. Siyempre, yung muscles na yun, kapag sila ay nanghina at naparalisa, hindi makaka-focus o hindi makakaposisyon ng maayos yung mata, kaya siya naduling siguro. Bakit din kaya kakaiba ang hugis ng kanyang dila? Yun ang tinatawag nating cleft tongue, o also called bifid tongue. Habang pinagbubuntis pa siya, ay nagkaroon ng malformation o hindi nagdikit yung kabila ang parte ng dila. Inooperahan lang siya. Pag hindi mo siya ginamot ng maaga, magkakaroon ng speech problems yung bata. Bagi bawalan ka magkugbitin. Kaya kung yan buhat ka ron, wala na lang. Kaya maling yan. Napakan ko sa kamot, di na ako magkugbitin. Delikado na. Tigmamatay na ko. Kung nakita mo siya na mas malayo sa'yo, huwag mo siyang pakialaman, hayaan mo siya kasi kung takot ka sa kanya, mas lalo siyang takot sa'yo. Bawal silang saktan, bawal silang hulihin, bawal silang patayin. Maraming ahas dyan, makamandag, nakamamatay. Cobra oh, dinakot pa niya. Mabuting ito'y iwasan at hindi yan dilang ahas o chismis lang. Grabe nga bata ni. Spotted sa Marikina at Pasig, mga tinderong pogi. Kaya naman, viral. Hot, creamy, and very yummy. Iyan ang paborito ng marami, baked macaroni. Tsak, tatanggihan ng mga nagwa-watch ng kanilang calories. Pero paano kung siya raw ang mag-aalok nito? Aarte-arte ka pa ba? Si Pogi. Ayan na. Sarap talaga yung Bake Mac ni Enteng. Kaya marami tuloy ngayon ang na-curious. Sino ba siya? At ano rin ba ang lasa ng kanyang Baked Mac? Masarap po yan. Nakabili na po kami dyan at napakagalang. Gwapo pa. Bili na kayo. Masarap pa rin din yan ni Kuya. Kaya nagtanong ang aming team sa kinaroroonan ng ating tindero for research purposes only. Sa palengke po. At dito sa palengke ng Marikina raw siya machitsyempohang naglalako ng baked macaroni. Alas 4 pa raw ng hapon ang kanyang schedule. Pero alas 3 pa lang. Nako, mahaba na ang pila. Excited yarn? Kasi madali siyang naubos. Alas 4 impunto, sakay ng kanyang bisikleta. Dumating na ang pinakahinihintay ng lahat, ang tinagurian ngayong Baked Mac Bay, si Enteng. He's so mesmerizing. Mesmerizing?
Si Enteng, mala-artista na pinagkakaguluhan ng kanyang customers. Abot-abot ang pa-selfie sa kanya. Gwapo talaga siya, tsaka mabait, masipag. Asa kanya na, package deal na. Kung ako asawa niya, hindi ko siya bibitawan. Wala akong masabi. Sobrang gandang lalaki. Ako lang yung bata-bata, ako naliligaw eh. Ang presyo ng Baked Mac ni Enteng, 65 pesos ang maliit na container. 110 naman ang malaki na ilang minuto pa lang. Dalawa. Sold out na. Wala na? Wala na po. Wala pa pong 10 minutes ma'am, sold na po. Gwapo, masarap pa yung tinda niya. Masarap talaga, mura pa. Kasi marami rin sa akin masarap. Kaya tatry ko. Ang una raw naka-spot sa kagwapuhan ni Enteng, si Melona. Na siya, si Pogi. Napadaan ako sa kanya, takaw pansin talaga siya kasi una sa lahat, ang pogi. Tsaka lagi siyang nakasmile. Sabi ko makabili nga ng Baked Mac. Hi ka naman! Nung vinlog ko po siya, umabot po siya ng 1 million views. Papasalamat din po ako sa kanya ma'am kasi since nung nag-viral po yung video, mas marami pong nakakilala po dun sa tinitinda namin. Before po, kumikita po kami ng 2.5 to 3K per day. Kasama po yung puhunan. Ngayon po, nadoble siya. Hindi naman daw sa pagmamayabang, pero noon pa man daw, pansinin na si Enteng. Marami nga po nagsasabi sa akin, may mga kamukha nga raw po akong artista. May itsura nga daw po. Hawi ko daw po si Alden Richard. Gayunman, naninibago pa rin daw siya sa atensyong nakukuha niya ngayon. Si Enteng kasi, likas daw na mahiyain at nonchalant. Ako po ay tahimik na tao, hindi po ako pala salita. Kapag binabati po akong iningitian ko lang, kaya madalas po ako natatawag na suplado. At viral siya, hindi lang dahil sa kanyang good looks, pero dahil din daw sa kanyang good food. Nabuo ko po yung idea, inisip ko kung paano pa makakabenta. Nag-isip po kami ng iba't ibang klase ng merienda. Hanggang sa dumating po yung Baked Mac, tapos in-enhance ko lang po yung lasa. 4 na taon nang nagbebenta ng Baked Mac si Enteng at siya raw mismo ang nagluluto ng kanyang produkto. Pero hindi raw madali itong ilako. Wala kasi siyang sariling pwesto. Bawal po talaga kami mag-overstay doon. Wala po talaga kami permit. Meron pong clearing operation, ma'am. Ang ginagawa po namin, tumatakbo po kami, nagtatago po kami. Kasi pag naabutan po kami, mahuhuli po lahat ng paninda namin. Bata pa lang, natikman na raw ni Enteng ang pait ng buhay. Nung naghiwalay kasi ang kanyang mga magulang, siya'y naging palaboy. Bali, nangangalakal po ako. Nangongolekta rin po ako ng mga kaning baboy. Nangangapa po sa mga kanal. Kung saan na po nakikitulog. Sa kaibigan na po ako nakikitira. Doon din po ako nakaranas ng pagmamahal bilang pamilya. Dahil sa kanyang charisma, rumakit siya bilang brand ambassador. Na nagpo-promote ng iba't ibang product. Hindi po sapat yung kinikita. Hanggang pinasok na nga niya ang pagtitinda ng baked macaroni. Pero para sa mga homohopya o umaasa dyan, pasintabi lang daw dahil si Enteng pamilyado na. Ang kanyang partner, si Rodalyn, may 2 na silang anak. Si Enteng po, first boyfriend ko po. Minulat po ako ng asawa ko sa kung ano po yung buhay na kailangang harapin. Pursige ko po na magkaroon pa rin sila ng maayos na tirahan. Side trip naman tayo sa palengke ng Pasig, kung saan naman may sari-sari store na dinadayo rin. Hindi ang tinda, pero... Kuya, pwede pabili ng munay? Ang tindero! Si Kuya kasi, magbebenta lang sa kanyang sari-sari store. Kailangan topless talaga? Hoy Kuya, baka ka mapulmonya. Saan yan? Kahit ako, babalik at babalik. Abay makabili nga hanggang maubos ang allowance. Sa una, pa-mysterious pa siya. Abs lang ang nakikita. Mag-hi ka naman. Hanggang nag-face reveal na. Siya ang 31 anyos na may-ari ng tindahan na si Danny, ang tinawag tuloy na macho tindero ng Pasig. Meron ng customer ko lang, mga regular customer ko na nag-video sa akin. Mga ilang araw lang nakalipas, sinasabi ng mga ibang customer ko na nasa TikTok na daw ako. Ever since naman, tinatawag naman nila ako ng macho man ng mga customer ko. Dahil nakaubad ako, kitang-kita yung katawan ko na solid tawag.
Kaya ang ilang mga napapadaan, hindi raw maiwasang sumulyap sa kanyang katawan. Araw-araw kang bumabalik dito kasi sobrang gwapo niya, ang laki pa ng mga muscle niya. Hindi siya nakakasawang tignan. At heto, meron pa raw ibang customer na dumadayo pa ng palengke ng Pasig para lang siya'y masight o makita. Maraming binibili rin, tapos magpapapicture. Malayo pa para pumunta lang dito. Pero teka, bakit ka naman kasi may pahubad, Danny? Talagang sobrang mainit. Tsaka bukod doon, nag-workout ako yung time na nasa loob ng tindahan. Aminado si Danny na gusto niya talagang i-flex ang kanyang pinagpagurang katawan na sinasabayan niya raw ng basketball. Sa isang linggo, naglalaro ako 2 beses. Kuya, may yelo kayo? Ang init kasi. Pero kahit daw marami ang humahanga sa kanya, ang misis niyang si Vina, unbothered, hindi apektado. Proud ako kasi maraming humahanga sa katawan ng asawa ko. Mahal na mahal ko asawa ko. May mga anak na kami. Buntis yung asawa ko ngayon. Dahil daw sa madalas na wala siyang pang-itaas, si Danny minsan na raw nasita. Hindi ko naman na-expect na may darating na mobile. Tapos na paglabas ko, yun, doon ako nauli. Pero kung may mabuti man daw na naidulot ang kanyang viral video, yan ay mas lalong dumami ang kanyang customers. Lalo't ito lang din ang kanilang inaasahan. Kahit na hanggang madaling araw, katrabaho pa rin ako. Minsan nga, sa isang araw, 2 oras lang tulog ko. Habang tumatagal, nakapaglabas din ako ng sasakyan, nakapagpatayo na rin ako ng paupaan. People actually will get attracted to good visuals. Very important na ang product mo of high quality din. Kung masarap, di balik-balikan nyo. Kung hindi masarap, di maghahanap kayo ng iba. While good looks is okay, importante din no, na makita nila yung merit ng product or service. Bonus na lang talaga kung ang nagtitinda may itsura. Cheesy mang pakinggan, pero ang tunay na recipe to success para siguradong mabenta ang tinda, sipag at tiyaga. Wala na nga yata ngayong hindi mabibili online kahit na mga sanggol? Opo, babies for sale. Ating imbestigahan. Sa unang tingin, aakalaing pangkaraniwang buy and sell group lang ang page na ito. Pero kung bubusisiin, tatambad dito ang isang nakababahalang kalakalan online. Ang mode of payment, COD o cash on delivery. Willing ako magbigay ng 2K basta kaliwaan. Ang presyo mula 2 to 90,000 pesos. Mine ko na po yan. Magbibigay ako ng 30K. At ang gustong i-mine dito ng mga buyer at inaalok ng seller, hindi sapatos, hindi bag o beauty products, kundi mga sanggol. Babies for sale. Looking po, gustong mag-adopt ng baby boy. PM lang po. Lantarang ipinupost ang mga litrato ng mga ikinakalakal na paslit. Female, 7 months. Naghahanap ng bibili kahit nasa sinapupunan pa ang baby. Ito ang kalakalang hindi kayang lunurin ng iyak ng sanggol. Ang garapalang bentahan ngayon online ng sariling dugot laman. Nito lang May 15, nakatanggap ng tip ang PNP Women and Children Protection Center na di umano may isang middleman kasama ang isang ina na nakatakdang magbenta ng sarili niyang anak. Ang meet-up place, isang simbahan sa Dasmariñas, Cavite. Malaya ka. Hindi na iyong... Pasuyo ako. Hindi mo bala. Hanggang ang mga suspect na timbog ng mga otoridad. Ang nagtatransact talaga ay yung middleman. Ang sinisingil niya dito sa ating undercover is 90,000. 40,000 ay para dun sa middleman at yung 50,000 will be given to the mother. Ang sanggol, ni-rescue ng mga tauhan ng DSWD o ng Department of Social Welfare and Development. Ang mga suspect nakakulong ngayon sa Camp Crame.
Ang inang nagbenta ng sanggol, nagpaunlak ng panayam sa aming team. Ang 29 anyos na si Chari. Kaba, takot. Alam ko na yung mawawala sa akin yung anak ko. Pagdudusa ako na lang yung ginawa ko sa anak ko. Araw-araw akong umiiyak ng ganito. Hindi ko na alam. Depressed na ako. Naiisip ko yung anak ko, naiisip ko yung nangyari sa akin. Naaalala ko yung nahuli gabi. Sana hindi na lang nangyari yun. Sana upo na lang. Hindi kami natuloy. Daming sana eh. Ang 1-week-old pa lang na si Baby Angelo, hindi nito tunay na pangalan, ikatlong anak na raw ni Chari. Ibibenta niya raw dapat sa halagang 50,000 pesos. Wala naman daw talagang planong ikalakal ni Chari ang sarili niyang anak. Hanggang nagkaroon daw sila ng pagtatalo ng kanyang live-in partner na ama ng bata. Lagi niya ako inaaway. Stress na ako. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Alam ko, mali ko yun. Kaya nga nakikiusap ako sa kanya na baka pwede pagbigyan mo ako na anak mo na ako. Magtatrabaho ako. Dahil sa di umano, konsumisyon, premature o kulang sa buwan na isinilang ni Chari si Baby Angelo. Naka-register siya. May pangalan na siya. 8 months lang. Emergency CS na dahil nagli-labor na ako. Pero sa kalagitnaan ng kanyang operasyon sa ospital, ang kanyang kinakasama, di umano, naglaho na parang bula. Nag-labor ako, hinihintay siya ng ospital. Hindi na siya nagpakita. Sa Miracle Baby, wala siyang buhay na nilabas. Masaya, natutuwa ako kasi magkamukha sila ng ama niya. Yung lalaki, ngayon wala na. Hindi na nagpakita. 5 araw daw na-admit si Chari sa ospital. Kaya ang sunod niyang problema, pambayad sa hospital bills. Paglabas niya, wala siyang pambili ng mga gasa. Nahirapan siya, wala siyang panggastos. Lalong humirap yung buhay ko noon nanganak ako. Dahil iniwan daw siya ng kanyang kinakasama, si Chari bumalik sa poder ng kanyang ina, kasama ang 8 araw pa lang niyang anak na si Baby Angelo. Sa paupahang barong-barong na ito, sa Tondo sa Maynila sila tumira. Nandun na kami sa point na mag-ina. Nasa itray, natutulog. Tapos naririnig ko pa yung baby ko na inuumbong, bumabahin, maya't maya. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Sabi ko sa kapatid ko, ate, paampun ko na lang to. Kaya nawalan na ako sa sarili ko. Dito rin napag-alaman ng aming team na ang panganay palang anak ni Chari, ipinaampon naman niya sa kanyang kapatid. Sabi ko, wag mo itutuloy yan. Yung anak niya, napalaki ko ng maayos yun. Kaya sabi ko sa kanya, last na yan, magpa-implant ka na lang. Ako na lang mag-aalaga niya. Kahit maghirap-hirap kami ng asawa ko, 2 kami. Basta naano namin yung baby. Sabi niya, oo, ate. Pero si Chari, palihim na pala noong sumali sa isang Facebook group. Willing ako magbigay ng 2K basta kaliwaan. Kung saan lantaran ang bentahan ng mga sanggol. First time ko kasi dun Kahit sino, pwedeng maging miyembro ng page. Katunayan, para sa istoryang ito, sinubukan ng isa sa aming staff na sumali at walang kahirap-hirap niya itong nagawa. Sa mga Facebook group na ito, nakasaad na rin ang mga detalye na hinahanap ng mga nais bumili ng baby, gaya ng kasarian, Looking po ako ng mag-a-adapt baby girl po. Meet up lang po. lokasyon, location, Batangas, any gender. lahi, Half Japanese baby girl, newborn, looking for adopter. pati na ang kondisyon ng mga nagbebenta. 4 months old, Davao City. May counting demand lang po ako pang pamasahe ko pa uwi sa amin. Ang satisfied customers, nagiiwan din ng review. I'm officially a parent today. Nakahanap po ako ng totoong birth mom here sa page. Ang cute po ng baby boy ko. As of now, meron kaming 23 Facebook pages na minomonitor at meron tong libu-libong followers. So lumala dahil nga sa 1 click away na lang ang social media. So, malaking problema po to. Mula nung makarating sa Women and Children Protection Center ng PNP, ang garapalang bentahan ng mga sanggol online, tiniktikan na raw nila ang transaksyon dito hanggang may nakanegosasyon silang middleman.
Ang sinisingil niya dito sa ating undercover is 90,000. 40,000 ay para dun sa middleman at yung 50,000 will be given to the mother. Ang middleman na ito ang kumausap kay Chari. Ang di umano, unang pakilala ng middleman, magulang na naghahanap ng aampuning sanggol. Nag-PM ako dun sa post niya. Wala siyang anak, mag-aampon siya ng lalaki. Nakuwento ko sa kanya kung nasan kami, nagsisend ako ng picture. Iginiit ni Chari, maliit na halaga lang daw ang hiniling niya sa middleman. Humihingi ako sa kanya ng tulong kahit 1.5. Pang-up ako, nasabi ko sa kanya. Pero wala naman siyang napadala na ganun. Sabi niya sa akin, siya na bahala. Magpa-check up kay baby. Ako, siyempre thankful ako na magiging safe yung anak. Bibigyan niya daw ako ng pera, panibagong bukas, para magsimula ako. Ang hindi nila alam, maingat nang ikinakasanoon ng mga otoridad ang entrapment operation. Ang bentahan, itinakda ng middleman sa simbahang ito sa Dasmariñas, Cavite. Sabi niya, Mama, papatake up ko lang tong baby. Tapos hindi na po sila umuwi. Hindi ako pumunta sa check-up ko. Dinala niya kami doon sa may gilid ng simbahan. Dito na natuklasan ni Chari na middleman lang pala ang kanyang katransaksyon at ang kausap naman nitong buyer, mga operatiba na pala ng pulis. O siya na lang nilapit. Malaya ba? Hindi na iyong intindihan mo pala. Republic Act 11862, ito yung trafficking in person amended law natin. Basta merong selling and adoption of a child, pasok doon yung ating kaso. Life imprisonment po ito. Wala po itong bail. Ang na-violate natin talaga dito yung karapatan ng bata. Sana dadalangin ko sa Panginoon na bumaba naman ang sentensya niya. Kasi wala namang himala sa Diyos eh. Mabigyan siya ng parol. Ayon sa Philippine Orphanage Foundation, meron ng tinatawag na orphan crisis sa Pilipinas. Tinataya kasing aabot na sa 2 milyong mga batang Pilipino ang mga ulila. Meron data from the Child Protection Network. Last year alone, meron silang almost 20 child trafficking cases. From the past 5 years, merong around 50. But we also need to remember that these are only reported cases. What is actually rampant and laging sinasabi sa atin ng ating partners from the community ay maraming bata ang neglected. Pinakaunang rason kung bakit nagbebenta yung mga biological mothers ng kanilang mga anak dahil nga sa kahirapan. Hindi nila kayang palakihin. Siguro nagsusort sila sa ganitong klaseng gawain which is illegal dahil ito po ay violation po ng child abuse, ng exploitation, and ng trafficking. Si Baby Angelo, nasa kustodiya ngayon ng isang child care facility sa Tagaytay. Gusto ko rin po siya makuha. Yun lang po yung pinapanalangin ko. Bibigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon Diyos na magtinda uli, na magkaroon ng puhunan. Magtitinda ako para sa paapo ko. Kukunin ko po siya. Siguro magiging okay lang ako. Tatahimik ako pag nakabawi nila yung anak ko. Na alam ko na nasa kanila. Yun lang. Yun lang yun. Yung hiling ko. Kahit nandito na lang ako, habang buhay kong pagdusahan. Pero ang tanong, maaari pa nga bang maibalik ang kustodiya ng bata sa pamilya ni Chari? Maaari po nilang kunin or mabalik sa kanilang custody dahil ang priority po natin is makasama ng bata yung kanilang tunay na pamilya. Kailangan po pumasa sila dun sa PICAR na tinatawag po namin or yung Parental Capability and Assessment Report. Anak, nandyan yung mga ate ko. Handa akong ulit bawiin sa kanila. Sana maging okay ka. Sorry sa'yo na nagawa ko to para sa'yo naman eh. Pinuntahan din ng aming team ang bahay ng kinakasama ni Chari. Pero ayon sa kanilang nakausap na nagpakilalang ina ng dating ka-live-in partner ni Chari, nasa trabaho raw ang kanyang anak. Pero giit niya, hindi raw ito ang ama ni Baby Angelo. Kasi po sir, talagang hindi po anak ko yun.
anak ko. Bali, pangatlo na talaga yung anak ko. Nakasama siya pero hindi po talaga sa anak ko. Talagang kukunin ko yan. Hindi ko pwedeng pabayaan yan. Kung naman natago ko talaga yan. Ayon sa kanya, malayo rin daw ang itsura ng bata sa picture ng kanyang anak. Talagang sa akin naman walang problema. Kung talagang lalabas na sa anak ko yan, kahit na lumuhod ako dyan sa bata kasi wala namang kasalanan yun. Wala. Ayoko na sa kanya. Nitong Biyernes, sa kauna-unahang pagkakataon, mula nung nakulong si Chari, binisita siya ng kanyang ina na si Marites. Anak, ingatan mo yung sarili mo, ha? Sa kabila ng nagawa ng kanyang anak, ang ina. Oo. Sige na, pinapata. Wala yun, anak. Patawarin na kita. Sige. Huwag ang kasalanan ko sa iyo. Okay lang yun. Ilang Mia? Sabi ng pulis, umiiyak ka daw. Pilit na niyapos ni Marites ang kanyang anak. Kahit pa hinaharangan sila ng malamig na rehas. Huwag mo pababayaan sarili mo, ha? Ha? Si baby, hindi pa namin makukuha daw. Matatagalan. Pero makukuha din daw namin siya. DSWD mismo ang tumawag at nakipag-usap sa Facebook para i-down itong mga sites na ito. Sa mga gusto pong magpaampon ng kanila pong mga anak na hindi po nila kayang palakihin at tustusan, pwede po nila dalhin ng kanilang mga anak sa mga DSWD residential care facilities. And meron din po mga private na child caring agencies or yun yung mga tinatawag nating mga orphanage. Under RA 11642, yung Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act, ito po yung naglalayo na para mas pasimplehin at mas pabilisin yung adoption process. Minsan inaabot hanggang mga 10 years ang adoption case dun sa korte. Ngayon po kung complete ang requirements at ang mga documents ng prospective adoptive parents, 6 to 9 months lang tatagal. Hindi po totoo ang mga adoption na ginagawa online. Yan po ay talagang illegal at meron pong karampatang kaparusahan. Ang problema ng kahirapan hanggat hindi na sosolusyonan, manganganak at manganganak ng marami pang ibang mga problema. Sa mga nagkaanak pero walang kakayahang buhayin ito, may mga institusyon at sangay ng gobyerno kung saan pwede niyong dalhin ang mga sanggol. Looking po, gustong mag-adopt ng baby boy. Dahil kailanman, hindi dapat sila ikinakalakal. Hindi sila isinilang sa mundo para lang pagkakitaan. Lalaki mula Quezon Province na binansagang Pinoy Bird Whisperer dahil hindi lang daw niya kayang paamuhin ang mga alaga niyang ibon. Di umano, nakikipag-usap din siya sa mga ito. Sa isang tapik lang ng kanyang kamay, kaya na niyang mapalapit ang uwak. Ang galing talaga ng bagwis ko, aba. Wandere, si Warrior. Marunong nang tawagin sa pangalan niya. Nakakatuwa naman. Ang ibong kakatil, kapag siya'y sumipol, dumadapo na sa nakataas niyang mga kamay. Hinahalik-halikan pa siya nito. Guys, at iyan yung mga maamo kong Maya. Ang napakailap namang mga ibong Maya, pumailan lang ang kanyang sipol. Lumipad-lipad na sa kanyang harapan. Disney Princess yarn? Pati nga sa higaan, ang mga ibon, kabanding niya. Nakatambay sa kanyang mga daliri at kamay. Maya, halika! Ang lalaking parang may kakayahang makapagpaamo at makipag-ugnayan sa mga ibon,
namumugad dito sa Real Quezon. Siya si Estong, ang binansagang Pinoy Bird Whisperer. Ito si Star. Tapos ito si Sky. Si Maya. At saka si Mayo. Si Bagwis, ang aking alagang uwak. Sa 7 alaga niyang mga ibon, ang pinakamalambing daw, ang maliliit at malilikot na mga ibong Maya. At hindi rin daw siya iniiwan ng kanyang mga alaga sa ere. Sinasanay ko sila ng whistle. Para pag lumipad sila ng malayo, pag ito hinipang ko, rinig nila. Sana all pinabalikan. Paalala rin ni Estong, don't touch his birdie, Bagwis. Hindi mo pwedeng pakawalan kapag kasama yung ibang mga ibon kasi masyado siyang siloso at agresibo. Kahit yung kapwa niya uwak, magpaplano pa lang lumapit sa akin, sinasalubong na niyan. Siya talaga ang mayor sa lahat ng alaga ko. Sa lahat po ng ibong ko, si Bagwis ang pinakamabigat, mataba at pinakamatapang. Pero mabait at sweet naman pag nakuha mo yung ugali niya. At dahil laging init naman ang kingfisher na si Sky, araw-araw daw kung kanyang paliguan. Aplas-aplasan mo lang siya ng ganun, naiinitan din ng mga ibon. Ang kanyang mga ibon, spoiled pagdating sa pagkain. Ang pinapakain ko sa mga ibong ko ay cereal. Yung mga Maya, bigyan mo lang ng palayan o kaya dinurog na bigas. Masaya na yan eh. Sa mga uwak ko, dog food. Ito yung cereal na tinitimpla ko para sa mga alaga kong ibon. Tinatakalan ko lang siya nung sasakto sa kanila para hindi naman nasasayang. Hanggat maaari yung tubig na ilalagay nyo ay yung maligamgam. Tsaka nilalagyan ko rin ng dextrose powder, kaunti lang, para makatulong na rin sa kanila anti-dehydration. Sa isang linggo baka nasa 450 naman yung gastos sa pagkain. Kaya si Estong gumawa ng reels. Ang kita niya rito, ang pinagkukuhanan niya ng panggastos ng kanyang mga alaga, pati na rin ng kanyang pamilya. Bagwis, awak! Meron akong video, kumita siya ng kulang-kulang 40,000. Pati yung anak ko napatalon, wow tatay, makakagraduate ako, makakaluwas na ako ng Maynila. Ang turing daw ni Estong sa kanyang mga ibon, hindi lang pets, kundi parang mga tunay na anak. Alas 4 ng madaling araw, dapat gising ka na kasi papakainin mo yung ibon. Siguro nahawaan na rin niya ako ng hilig niya sa pag-aalaga ng ibon. Kasi minsan kinakausap ko na rin niya sila eh. Pagka ako naiiwan sa bahay, para din ako may mga kausap ng mga bata, nalulungkot din ako pagkatahimik sila. Yung mga ibon po kasi ni tatay, parang kapatid na din po namin, kaya parang di na din po kami nakakaramdam ng selos. Watch technician talaga si Estong, ang kanyang mga Maya. Aba, bantay sarado siya sa kanyang pwesto. Habang nagre-repair ako ng relo, nandun sila sa tapat, nasa gilid, nasa ibabaw. Nakaka-amaze po sila. Nakakawala po ng pagod. Nabibilib lang po ako kay kuya na napapaamo niya po yung ibon tapos hindi lumilipad ng malayo. Pag tinawag niya, isang tawag lang nalapit sa kanya. Nangihingi ng pagkain, tinutuka ako, nagagayit. Yung iba nagsasabi, antingan daw ako. Pero sinasabi ko lagi sa kanila, wala akong anting, wala akong bertud, wala akong sikreto. Ang sikreto ko lang, mahal na mahal ko sila. Bahagi sila ng buhay ko. Gagawin ko ang lahat, mabuhay lang sila. Bata pa lang daw si Estong, lumaki ng kahalubilo ang mga ibon sa kagubatang sakop ng Sierra Madre. Wala po as in kaming kapitbahay. Kaya doon po nagsimula nang naging kaibigan ko, kalaro ko ay yung mga ibon sa kabundukan. Halos hindi ko po naranasan yung katulad ng mga iba bata naglalaro. Nakakatuwa naman, nakapulot ako ng ibon, Dalawa sila, nakuha ko sa may damuhan, baby pa. Siguro nahulog dito sa puno kung saan pinalilipad ko ang mga alaga kong uwak. Inaalagaan niya ang mga ibon hanggang lumakas. Bye-bye, Bagwis! Bago niya tuluyang pakawalan muli sa gubat o sa wild. Hindi ko po kinuha yan sa pugad. Hindi ko po yan hinanap sa kagubatan. Ang purpose ko naman, pag lumaki, yan katulad ng mga napapanood nyo, makalipad pa rin naman sa wild. Kung bumalik man o hindi, okay lang. Bagwis, nam! Hanggang sa tila nakaimbento si Estong ng kakaibang lingwahe. Na sila lang ng mga ibon ang nagkakaintindihan. Huwag mong papagalitan, lalong-lalo na huwag mong sasaktan. Kasi isang beses mo lang saktan yan, nakatanim na sa kanilang isipan yan. Magkakaroon na siya ng rejection sa'yo. Ayan siya. Kapag nestling or fledgling, mas vulnerable sila to imprinting sa humans. Imprinting, this is a process by which birds try to understand yung behaviors
Kung ano man yung mga sinasabi niya, mga vocalizations niya, yun na yung natutunan ng ibon, so yun yung kanyang na-identify. Kumusta kayong dalawa dyan? Gayunman, dahil tao kung ituring ni Estong ang kanyang mga ibon, iba raw ang sakit sa tuwing siya'y iniiwan ng mga ito. Gaya na lang nung bigla siyang iniwan sa ere ni Warrior matapos itong atakihin ni Bagwis. Ang pinakamatindi pa po nito, yung ginastusan mo na, minahal mo, malalim na yung relasyon ninyo, bandang huli nagpaalam. Nung natapos ang coverage ng aming team kay Estong at pabalik na sila ng Maynila, nakatanggap sila ng tawag. Dinakip daw siya at idinitain sa presinto ng Real. Yung pag-aresto kay Estong, valid po siya. Bakit para siya ngayong ibon na ikinulong sa hawla? Ano ang nilabag niyang batas? Si Estong, makakalaya pa ba? Susunod na! Binansagang Pinoy bird whisperer ng Real sa Quezon na si Estong may kakayahang magpaamo at kumausap ng mga ibon. Guys, at iyan yung mga maaamo kong maya. Pag narinig nila yung whistle, lalapit sila sa akin at magkikita pa rin kami. Kahit anong libang nila sa paglipat guys sa labas, babalik at babalik sila sa'yo. Ngunit nung pabalik na sa Maynila ang aming team, matapos interviewin si Estong, nakatanggap sila ng tawag. May mga pumunta raw na mga opisyal sa kanilang bahay at siya'y inaresto. Kinumpis ka rin daw ang kanyang mga alagang ibon. Ang DENR o ang Department of Environment and Natural Resources kasi hindi pabor sa pag-aalaga niya ng mga ibon galing sa kagubatan o sa wild. Advice namin, kumuha ng riniso sa ibon natin. At noon pa lang daw, binalaan na nila si Estong. Yung first na pagpunta, the second time na pumunta, I think it is a reminder para sa kanya na better to comply things for purposes na malegalize yung kanyang undertaking. Yung nangyaring pag-aresto kay Estong, masasabi ko na valid po siya. Although pinupuri natin si Estong dahil siya may pagmamalasakit sa mga hayop, pero when it comes to caring the wildlife, nagkulang lang siya dahil kailangan may permit. Ang pagkuha po ng permit para sa pag-aalaga ng mga buhay ilang kagaya ng ibon ay nakasalig sa Republic Act 9147 o yung tinatawag na Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Doon sa penalties po pwede siyang mapatawan ng pagkakakulong. Depende sa kung anong klaseng hayop yung nakuha sa kanya. So kung ito ay nasa listahan ng mga critical na endangered species. Samantala, halos 4 na araw mula nung nakulong, si Estong pansamantalang nakalaya matapos magpiyansa ng 3,000 pesos. Ako ay nangangako, natutupad po sa batas kung ano po ang sinasabi patungkol po sa permit ng pagkikare po ng mga ibon. This coming July 9, magkakaroon po ng arraignment and pre-trial. Original sound ng mga huli ng ibon ang inyong naririnig. Sa totoo lang po, ang layunin ko naman talaga sa pagbablog ko ng mga ibon, awareness na rin dun sa mga tao na nakakapulot ng mga baby ibon na walang kakayanan na buhayin ng kanilang sarili. Pero malaya man na, binibihag naman daw siya ngayon ng kalungkutan. Ang kanya raw kasing mga ibon, hindi pa rin ibinabalik sa kanya. Ibang-iba na yung atmosphere ng bahay namin ngayon. Talagang sobrang lungkot na po dahil wala na rin ako nakikitang mga ibong ko. Yung mga na-confiscate sa kanyang birds dahil na-turnover na sa DNR at mayroon naman ang DNR na Wildlife and Rescue Center, I think hindi na po mapapabalik sa kanya. Pag pinakawalan mo siya in the wild, di rin niya alam yung gagawin niya. Kasi hindi yun yung kinalakihan niya na setting. Hindi dapat basta-basta nire-rescue ang mga nakikita, lalo na yung mga sakit. Kasi hindi mo rin alam kung yung sakit na yun ay nakakahawa ba sa tao o nakakahawa sa domestic animals. Sa mga nakakapanood nun, aakalain nila na pwede ka mag-rescue or pa-imprint, mag-train ka ng mga ibon sa wild. Dapat hindi. Kasi dinidisturb mo yung kanilang natural behavior. Na imbes na kumakain sila sa natural environment, natututo silang umasa sa'yo. Yung mga ibon po naman, kahit pakawalan ko po, kita naman ninyo sa mga video, talaga pong sila ay babalik at babalik at ako po ay laging sinusundan. Nakikiusap ako, wag po nilang alisin yung pagbablog ko po ng patungkol sa ibon. Siguro kung gusto po nilang salain, pwede po nila akong turuan.
Bihira nga kung isipin ang kakayahan na magpaamo ng mga ibon. At makahanap ng paraan para kayo'y magkaintindihan. Gayunman, mas maipakikita ang pagpapahalaga sa kanila kung katulad ng tao, wala rin sila sa hawla. Bye-bye. Bye-bye. Mamimiss ko kayo ha, mamimiss ko kayo. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.